Kasi simula nung tumawag sa akin si Sister Camille, kinumpir ko na sa Panginoon kung kalooban niya na tumayo ako rito. Sabi ko, kung talagang kalooban mo, palakasin mo ako. So, unti-unti na ako lumalakas mga kapatid. At ang isa natatanggap ko sa Panginoon, andil ko sa Panginoon, pagka lumakas, yung dati kong sigla ay bumalik. Maghuhulog ako ng lambat sa bahay namin. Ngayon yung nais ng Panginoon, palaguin niya itong church na ito. Kasi marami na nawala sa atin eh. Amen? Marami na lumipat. Pero kahit sila lumipat, pinakinabangan din naman. Alam ko kung sino-sino. Meron pa tayong foreigner, nung umuwi na sa kanila sa saan ba yun? Yung sa tapat ni Sister Loli ngayon. Yung umuo pa ron, yung anak ni Sister Susan. Yung may maari noon ay foreigner. Kaya umuwi na sila sa saan ba yun? Malaysia. So marami na at meron na rin na lumipat ng subdivision, wala na rito. At meron na rin umuwi ng probinsya. At yung iba naman ay lumipat at nagpaalam sa akin kasi nagagamit sila maitili ng Panginoon doon sa kanilang nilipatan. Katulad yung sa tapat nila Sister Loli, yung mag-asawa ron, sila ang ginagamit sa mga kabata, children ministry doon sa kanilang lipatan. Kasi teacher siya eh. So natuturuan niya yung mga bata. Kaya pasalamat tayo na ginagamit tayo ng mga bata. Patuloy tayong manghuli dahil tayo nga ay ginawa ng Panginoon bilang mamalakaya ng mga tao. Siguro next nagpapatuto rin ako ngayon, no? Siguro by next month, baka madala ko na yung aking sinesya. Sino yun? Yung nagugupit sa akin. Habang ginugupitan niya ako kahapon, nagsishare ako sa kanya. At tinanggap naman niya. Kaya huwag po tayong magsawa ang kasishare. Kanya nga tayo tinawag eh. Diba? Talagang magano tayo. Maghulog tayo ng lambat. Yun nga, inaasahan ko makapaghulog ako ng lambat. Kung paano inumpisa ako ang DOCG sa aming terrace. At gusto ko ulit maghulog ng panibagong lambat nang madagdagan ang huli natin dito sa church. Amen? Nasaan ay mga huli natin nung nakaraan? Wala yata. So ngayon mga kapatid ay kinumpir ko rin sa Panginoon, ano ba ang dapat malaman pa natin? Kasi ako naniniwala na lahat tayo naririto ay nais ng Diyos na lahat tayo ay makasama niya. Na wala man lang mawala kahit isa sa atin dito. Amen tayo doon? Kaya kinumpir ko sa Panginoon, Panginoon, ano ba ang nais mong ibigay kong mensahe? Hindi ko alam kung ito yung huling mensahe ko sa taon na ito. At tinanong ko rin kung ano ang ibigay na devotion ng aking asawa. Kaya simula noon, inaraw-araw ko siya hanggang gabi. Diyan ka, makinig ka. Naging estudyante ko siya. Kaya lang, hindi nga rin yun na-perfect. Pero may grade siya sa akin. 40. Hindi 100. Anyway, yun lang mga kapatid. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon. Talaga, muli niya akong itinayo at dinala sa lugar na ito. Bagamat medyo mahina pa yung aking mga binte, namamagay yung aking mga daliri sa paa, kaya hindi ako masyadong makalakad. Amen. So anyway, ito at dadako tayo sa ating mensahe na binigay ng Panginoon. Kasi ito dapat malaman natin. Ang titulo ng ating pag-aaralan ngayon ay The Truth Shall Set Us Free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Amen. Kasi kinakailangan po alam natin ang buong katotohanan. Especially nowadays ay maraming mga false teacher, mga false prophet na ine-expose na ng Panginoon. Kahit sa Facebook, marami ko nakikita. At yung iba talagang well-known at malalaki yung kanilang
kongregasyon. Pero yung kanilang mga pastor ay matutuloy ng mga false prophet, false teacher. Karamihan kasi sa mga ganyan yung malalaki, marami sila. Kaya sabi ko, nagtataka ako, bakit yung mga false teacher na false prophet, mas marami yung kanilang member? Kasi mas naniniwala ang maraming tao sa kasinungalingan. Amen. Na may batas ang Panginoon yung natatalakayan natin. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Saan tayo pinalaya? Yun ang hindi nila naintindihan. Tinutupad pa rin nila yung mga batas sa Old Testament. Katulad ng pagkasamba, ikapitong araw ang pagsamba, Sabbath day. Kaya ngayon may mga sasamba pa ng Sabado. Sa turo ni Kristo, first day of the week, which is Sunday. Wala na tayo sa dati. Amen? At meron pa rin, marami silang sinusunod. Kaya alam mo yung iba natin dinig natin at tinatanggap natin. Mga kapatid, talagang kinakailangan, hindi lahat na napapakinggan natin. Magkaroon tayo ng Berean spirit. Alam mo niyo ba yung Berean spirit? Yung mga tiga-Berea, kung ano man marinig nila, na preaching ni Pablo, turo ni Pablo, pagdating nila sa bahay, sinesearch nila kung tama. Hindi pwede tanggap tayo ng tanggap, lalo na hindi natin kilala. Yung nagsishare. Karamihan kasi pagka maganda ang buhay, maunad ang buhay, magaling magsalita, iyon ang pinapaniwalaan. Katulad na halimbawa, ang daming naniwala na si Kristo yung tao lang. Amen? Kasi bawal sa kanila ang magbasa. Pero sa ating mga kapatid, kinakailangan natin magbasa. Katulad ng devotion. May bagong buhay tayo. May lampara tayo na dapat puro ng langis. Walang ibang kundi ang salita ng Diyos. Amen? At kinakailangan yung lampara natin ay kinakailangan mga fresh oil. Hindi use oil. Hello? Fresh oil, tayo mismo nakatuklas, tayo nakakita. Dahil nasa atin ang banal na Espiritu, iahayag ng banal na Espiritu ang katotohanan. Kaya nga, that truth will set us free. Yung katotohanan ng papalaya sa bakit pa rin sinasabi, they are born again Christian. Pero still, pinapangaral nila, pinamumuhay nila ang batas sa Old Testament. Wala na nga tayo ron. Mamaya po, pagtatalakayin natin, saan ba tayo pinalaya? Kaya po marito ang Panginoon to set us free. At marami hindi nakakaintindi nito. Saan ba tayo pinalaya? Sa kautusan. Anong kautusan? Hindi po iisa ang kautusan sa Bible. Amen? Kaya sabi ng Hosea 4:6, ang sabi dyan, nalilipo na ang bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat tinakwil ninyo ang karunungan, tinakwil ko rin kayo bilang pare. Ibig sabihin, ang sabi ko sa English, my people perish or destroyed by lack of knowledge. Ang ating bayan ay napapahamak dahil kulang ng kaalaman. Amen? Ang ating bayan ay napapahamak dahil kulang sa mga langis. Walang iba kundi ang salita ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa atin. Kaya importante yung devotion eh. Yung tayo mismo makatuklas. Ako, mga kapatid, nung simula ako nag-devotion, na marami ko nakikita na ito pala hindi na dapat. Kasi narinig ko yun doon sa mga sikat na mga ngaral. Pero ngayon, pini-expose na sila. Hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa iba. All over the world, mga false prophet, false teacher ay na-expose na ng Panginoon. Di ba sa Facebook, sa YouTube nakikita na maraming nagpaprophecy kung ano mangyayari ngayong taon, kung kailan, may araw pa eh. Paano nilang nalaman? Kaya nga yun, may people perish for lack of knowledge. Kailangan puno-puno tayo ng kaalaman. Amen? Amen po. Amen. Kaya nga sabi nun sa John 8:31, ang sabi dito, sinabi na ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya,
Kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo, kayo ay tunay na mga alagad. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpagpalaya sa inyo. If you will continue my teaching, you will know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Saan tayo palalayan? Doon sa mga kasinungalingan na itanim sa atin. Amen? Katulad ko nung araw, ang dami na itanim sa akin. Bakit? Dahil ang tatay ko lumaki sa kumbento, sa pare. Yung mga natutunan, sinisiya sa amin at tinanggap naman. Subalit salamat sa Panginoon. Nung ako nag-umpisa magbasa ng Bible, nakita ko ang katotohanan, kanya nakalaya ako doon sa mga kasinungalingan na itanim sa akin. At nawa, sa atin lahat mangyari yan. At yung nais ng Panginoon, ibigay sa atin ang buong katotohanan para tayo makalaya sa mga pinaniwalaan natin, walang katuturan. Amen po. At ito ang tatalakayin natin. Na alam ko, baka meron sa inyo na mahirap tanggapin po, pero tanggapin natin because it is written. Kaya sabi, huwag dagdagan, huwag bawasan ng Bible. Kung ano yun natin, yun na yun. Amen? Ano sabi ng Bible? Pagka dinagdagan mo, idadagdag sa iyong parusa. At pagka binawasan mo, idadagdag naman sa iyong mga blessing. Kaya dapat sakto lang ano sinasabi ng Bible. Amen. Basahin natin yung Matthew 5, 14 to 16. Ano sabi nun? Sumagot sa iba. Ay, mamaya yan, mamaya. So yun po mga kapatid. Kasi sa Bible may mga batas. May batas dito na pinalaya na tayo. At merong batas na dapat natin sundin. At ito ang magbibigay ng liwanag, direksyon sa ating buhay. Pero bago magpatuloy, tayo muna yung po at lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit sa oras ito, ang buhay sama-sama lumalapit sa iyong harapan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sinilit po namin na buksan mong malawak ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Kung ano aming marinig, ang katotohanan, sa umaga ito'y matanim ng malalim sa aming puso at tulungan mo kami sa Santong Espiritu na ito ay aming maipamuhay at maibahagi namin sa mga nangangailangan. Kaya Ama, muli maraming salamat Panginoon po aming nagkakaisang dalangin sa matamis at makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So dito po sa may kautusan po sa Bible yung tinatawag nating moral laws. Moral laws. Ano ba ibig sabihin ng moral? Ang tinutuloy dito, moral. Yung ating pagkatao, yung ating kaisipan, yung ating buong pagkatao, yung moral, yung matututunan natin. At yan ay, yung moral laws ay binigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Yung tinatawag na Law of Moses. Amen. At kinakailangan, alam natin ito lahat. Yung moral laws, especially the Ten Commandments. Amen? Pero ito ay sinam up na ng Panginoon Kristo para madali nating maunawaan. Paano sinam up ng Panginoon ito? Doon sa Matthew 22, 37 to 40, ito ang sabi. Sumagot sa inyo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Yung pag-ibig natin sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pagkatao natin, ibigin natin ng Diyos. Pangalawa, ang sabi ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sa mga tuwid, ang tinatawag ng moral law ay nauwi lang sa pag-ibig. Amen? Kasi kung mahal mo Diyos, iniibig mo Diyos, hindi ka sasamba sa ibang Diyos-Diyusan. Siya lang ang kikilalanin mo. Sa Kanya ka lang maglilingkod. Amen? At kung mahal mo naman ang talagang kapwa mo tao, ay hindi mo gagawa ng masama. Hindi mo pag-iisipan.
ang hindi maganda. Yes. Hindi mo aawayin. Kaya ibigin mo ang kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang tinatawag nating moral law na uwi sa isang word, sa isang salita, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi ba yung Ten Commandment din na uwi sa pag-ibig? Kasi kung pumahal mo ang kapwa mo, hindi mo pag-iisipan ng masama, hindi mo pagnanakawan. Lahat ng utos na nauuwi sa talaga, pag-ibig lang. Kaya nga, love is the fulfillment of the law. Yes. And Jesus Christ fulfilled the law. Amen? Ang sabi ng Ten Commandments, huwag kang papatay. Anong sabi ng Bible, yung turo ni Kristo? Yung magtangkala na sa loob sa kapwa mo, pinatay mo na siya eh. Ganon kahigpit. Pero dapat, alam natin yun. Kaya nga, napapahamak ang mga tao dahil hindi alam. Pag-ibig ang talagang batas ni Kristo, pag-ibig sa kapwa. Paano mo namahal ang kapwa mo? Yung sinabi kanina binasa natin, ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ginugutom mo ba ang iyong sarili? Sinasaktan mo ba ang iyong sarili? Siyempre hindi. Yun din ang gawin natin sa ating kapwa. Amen? At yan, maraming hindi nakakatupad dyan. Mga tao nagkakaway-away, lalo na yung mga relihiyoso, natuloy ng relihiyoso, pero lahat pinag-uusapan, lahat nagkakaway. Amen? Pinag-iisipan lang hindi maganda. Amen? Apat na sa Old Testament, huwag kang mangangalunya. Do not commit adultery. Anong batas ni Kristo? Tumingin ka lang ng may pagnanasa. Nangalunya ka na. Kaya dapat alam natin ito eh. Katulad na halimbawa, babae lalaki, natutukso dyan. Halimbawa ako, natukso ko, pinagnanasa ako yung kung sino. Ibig sabihin, Lord, agad ang panal ng Espiritu, ikukonvict ka naman eh. Kaya hindi masasabing hindi natin kaya. Kanya lang hindi natin kaya sumunod. Bakit? Napapahamak tayo hindi natin kaya sumunod dahil sinusuway natin ang banal na Espiritu. Kinukonvict na tayo, ayaw nating makinig. Amen? Kung ako hindi nakinig sa conviction ng banal na Espiritu, matagal na kaming hiwalay ng aking asawa. Pero bakit kami inabot pa ng 55 years? Bakit? Kasi nakinig ako sa conviction ng banal na Espiritu na lahat ng kalokohan ko aminin ko sa aking asawa at nagtagal kami ng 55 years. Amen. Yun ang sikreto dun eh, magtapatan lang. Sabi nga, i-confess mo. Nagkasala ka sa kapwa mo, humingi ka ng tawad. Yun lang naman ang sikreto dyan eh, para makatapat tayo. Yun ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan yun, patawarin mo kapwa mo at magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya mahalaga mga kapatid, yung puno-puno tayo ng salita ng Diyos, puno-puno tayo ng langis bilang lampara ng Panginoon para magbigay tayo ng liwanag, especially doon sa mga hindi naniniwala. Amen. Kaya huwag kayong titigil ng pag-share. Amen. Ito ang tinatawag nating moral, hindi natin iisa-isa na naabutin tayo na maghapon dito. Pag-aralan nyo na lang, basahin nyo. Dati na encourage ko, everyone, na tayo mismo. Tayo mismo magkaroon tayo ng devotion talaga. Pag-aralan natin, ibig sabihin, andyan ang banal na Espiritu, pag binigay ng banal na Espiritu, siya ang ating teacher. Siya ang magtuturo sa atin, kanya nga siya ang magbibigay ng totoong kahulugan. Kuminsan kasi ginagamitan ng sariling karunungan. Kaya nga sabi, do not interpret the Bible. Let the Bible interpret itself. Amen? Ando naman ang interpretation nun eh. I-reveal naman ng Holy Spirit yan eh. Kaya maraming ligaw, maraming napapahamak. Kaya nga sabi naman, the truth will set you free. Eh hindi katotohanan yung nakakarating sa'yo, kaya napahamak ka.
Amen? Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong gawin yan, ginawa mo, kapahamakan dahil hindi mo alam. Amen po. Itong mensahe na ito, maikli lang po ito. Amen. So yan tinatawag natin moral laws na binigay ng Diyos kay Moses, na ipinangaral naman ni Moses. Kaya nga, si Moses ay nung pagdating ng Panginoon sa presyo, siya'y tumupad ng mga batas na ito. Amen. Paano ba tayo tinuwas ng Panginoon? Hebreo 8, mula sa verse 7. Ay sabi, kung walang kakulangan ang unang tipan. Amen. Ay ang unang tipan. Yung Old Testament. Ang sabi, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana kailangan pa ng pangalawa. Hindi na kailangan lang. May Old Testament. Malaking pagkukulang. May kaya nga may New Testament. Kaya huwag tayong manangan doon sa Old Testament. Kaya ang sabi, sana hindi na pa kailangan ng pangalawa. Ngunit, nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan. Kaya tayo may bagong tipan. Sa bayang Israel at sa bayang Juda, sabi, hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Kaya nga napahamak eh. Kaya sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko sa kanilang mga puso ang kanilang magiging Diyos. At sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Amen? Then, ang sabi niya, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya. Ang una. So, wala nang bisa yun. Hindi na dapat natin sinusunod yun. At anumang nawala ng bisa, ay naluluma ay malapit lang mawala. Ang tinutukoy ito, moral laws, hindi moral laws to. Ang moral laws, tinutupad pa rin natin, sumusunod tayo. Dahil may kinalaman ito sa pagkatao natin. Amen? Sa pag-uugali natin, sa pamumuhay natin. Moral nga eh, moral laws. Ang sinasabi niya mga kapatid, pinalaya tayo ng Panginoon doon sa mga tinatawag na religious ritual laws. Meron mga religious ritual laws. Katulad ng mga sacrifices, mga offering. Amen? Ano ginagawa ng mga pari nun? Nag-aalay ng mga hayop. Papatayin bilang handog. Kailangan pa bang gawin yun? Hindi na. Dahil tinupad ni Kristo yun, hindi hayop ang inopen niya, kundi ang kanyang sarili. Basahin natin. Hebreo 8:7. Ang sabi. Yung ba yun? Hindi ata. Hebreo 8:7-13. Kung wala kakulangan ang unang tipan, hindi na sana ka. Yan ba yun? Ay, sa 8. Hebreo 8:8-13.
Mali yung ano, no? Mali yung inano. Mali pagkaka-text ng asawa ko. Doon nga muna sa ano, sa 10:47. 10:47. Ang sabi, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, na si Kristo ipakito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, pati ang mga handog, at mga hayop na handog, susunugin. Hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalugdan ang mga handog na susunugin. At ang mga handog upang pawiin ang kasalanan, kaya ihinanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako'y naparito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Nandiyan lang. Medyo ano yung pag-ano ng asawa ko. Kaya yung mga pinalitan ni Kristo, pinalaya na tayo doon sa pag-aalay, paghahandog. Amen. Wala na tayo doon, pero marami pa rin tumutupad niyan. Lagay mo tayo sa Malakay. Malakay 1:6-8. Ang sabi nito, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyayari sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinarangalan ng anak ang kanyang ama at ang nangalipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit bakit hindi ninyo ako ginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi niyo ako pinararangalan? Nilalapastangan niyo ako at pagkatapos ay itinatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? 7. Nag-aalay kayo sa akin sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyong handog at ibigay ang inyong kailangan? So, batas yun na tinatawag natin religious ritual laws, laging ginagawa. Kaya nga nun, may mga pare. Amen. Sila yung tagapamagitan, sila yung naghahandog. Pero ito yung tinupad ni Kristo, yung kanyang sarili, ang iniyalay niya, hindi hayop. Kaya sabi ni Kristo, it is finished, tapos na. Hindi na tayo nag-aalay. Bakit hindi nagustuhan ng Panginoon? Dahil may sakit, may diferensya. Ang gusto lang Panginoon, kordero. Walang kapintasan. Amen? Yun ang hinandog niya sa Panginoon. Amen. Kaya nga, yun nga sinabi, yung kakulungan, yung ginawa ni Kristo, yun ay sapat na. Galatia 4:4-7. Ang sabi dito, hindi nga babalikan natin mamaya yan. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang na isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil sa kayo'y mga anak ng Diyos, sinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumawag sa Diyos ng Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung ngayon, kayo'y tagapagmana niya. Tagapagmana na tayo. Wala na sa atin eh. Wala na tayo sa ilalim ng batas sa Old Testament yung mga aga-alay paghahandog. At meron pa, may kasama pa yun yung pag-aalay, mga pilay, mga bulag. Yung may kapintasan, mga hayop, yun ang inaalay. Sa paliwanag ni Malakias,
Balik tayo sa Malakay. Mali yata yung Malakay, yung one kanina binasa natin. Ngayon, punta tayo doon sa 3:8 to 10. Ang tanong sa 3:8 to 10, ang tanong ko, naway, maduwit bang pag nakawa ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapong bahagi at mga sinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masiganang pagpapala. Tithes. Maraming dyan. Maraming dyan, malalaking church. Kasama nga niya, pinlaya na tayo dyan eh. Bahagi niya spiritual na religious ritual laws. Bahagi ng ritual laws. At kung babasahin nyo sa Old Testament, may kasama pa yan. First fruit. At by first fruit, yung unang ani. Kung empleyado ka, yung unang sweldo mo, bibigay mo lahat. Kanino doon sa pare. Walang labis yun. Kahit sipon, hindi mo pwedeng bawasan yun. Dahil tuturingan ka magnanakaw. Yun ang first fruit. Ito naman, ikapo. Marami pa kayo dyan. Karamihan, malalaking church. Nagpapatupad. Pinalaya na nga tayo dyan eh. Kasi magpo-complete yan doon sa mga naturo ni Kristo sa pamamagitan ni Pablo. Ano ba ang dapat natin gawin? Tithes pa ba? Ha? 2 Corinthians 9, 6 and 7. Ito ay ibig sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Amen. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Yun ang New Testament. Kaya pinawalang bisa na nga yung Old Testament. Bakit? Kasi hindi matupad eh. Napapahamak ka ang tao. Ayaw ng Diyos na mapahamak yung kanyang manala, kanya pinago. Wala kang nakakatupad dyan eh. Kaya ginawa pa nun, yung makakatupad, bukod sa iyong loob, hindi ka napipilitan, masaya kang bibigay. Pero ang kondisyon, ang nagbigay ng malaki, haanin ng malaki. What you sow is what you reap. Pag nagtanim pa ng malaki, malaki, anihin mo. Amen. Pag nagtanim ka ng maliit, maliit nilang anihin mo. Di ba ganun yun? Yun ang batas ni Kristo ngayon, what you sow is what you reap. Pag marami kang tinanim, marami kang anihin. Total, di ba practical yan eh. Literally, practical yan. Di ba, sa bukid, ano itinanim mo? Kung konti lang tinanim mo, isang kabang bigas lang eh. Ano nga? Aanihin mo doon. Konti lang. Pero magtanim ka ng mga 10 kaban. Pag nagtinong mo na, marami aanihin mo. Kaya huwag tayo nangihinayang pag sa magbibigay sa Panginoon. Amen. Huwag natin binibilang sa bulsa, kumakalansing. Amen. Sa bahay pa lang, ano na, nakagayak na. Kaya hindi na tayo mga kapa. Pipiliin pa kung rin doon. Ay, huwag ito. Ipagpuri ito eh. Amen? Parang pinipili. Yun ang sundin natin. Pag nagkanin ako marami anihin ko. Sino gusto kumani ng marami dito? Amen. Oh, kaya mamaya, dagdagan natin. Pag may pangangailangan ka, iyan mo. No? Hindi eh. Ibigay mo sa Panginoon, sigurado yan. Ibabalik sa'yo. Huwag mo itaya sa loto. Amen.
So hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Amen. Pinalitan niya lahat nung pagkukulang natin mga kapatid. Kaya lahat mga kapatid ay nasusulat na lahat tayo ay ayaw mapahamak ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong buhay. Kinakailangan ang bagong buhay na ibinigay sa atin ay magliwanag. Lalo doon sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya hanggang may pagkakataon, may kausap tayo. Kaya kahapon talagang hindi ko nilubayan yung yung barbero ko eh. Doon ako nagpapagupit sa bahay eh. Hindi siya basta pwede lumabas dahil may aso doon sa pinto. Pero matagal kami nag-uusap. No. So malapit na. Malapit na. Kasi yung dating alagad ni yung kapitbahay namin. Alagad ni Aris. Kasama niya nagme-mission yun. Kaya doon ako nagpapagupit. Gusto kong madala dahil nadala na namin yung nanay niya eh. Tsaka yung anak niya. Yung umuwi na sa probinsya. Ito sa Pasko, tatating na naman yun. Aatin na naman sa atin yun. Tatandaan niya yun. Kapitbahay namin doon. Eh yung anak na nandyan, hiwalay sa asawa yun. Sinisira ko siya kahapon. Medyo, kumbaga sa naka 90% na ako. Kasi nakikita niya eh. Kasi nga sabi, maging ilaw tayo. Para tayo magiging ilaw. Na? Magiging ilaw tayo kung palaging puno ng langis yung ating mga lampara. Yun nga yung ating buhay, yung bagong buhay, yun ang lampara na dapat natin punuin ng langis. Anong langis? Ang dapat natin ilagay sa lampara? Huwag use oil. Yung press oil. Paano nga ka ng press oil? Ikaw mismo, magbasa ka. Huwag kang kukunin kanino nakikinig. Lalo hindi mo kilala, hindi mo kabisado. Baka false prophet yun. Amen? Eh, isang false prophet dito sa atin, i-reveal na eh. Ang laka ng congregation nun, kung ilang libo. Pero ang tinuro niya, yun, mahilig siya sa tithes. Amen? Wala na nga yun eh. Pinalitan na nga eh. Dahil wala nakakatupad. Kasi sa pag-ibig ng Diyos, hindi natutupad. Pinalitan niya para makatupad, para hindi mapahamak. Yun ang dapat alam natin, kaya nga may people perish for lack of knowledge. Kailangan ano mo yun. Kaya tayo mga kapatid, tayo mismo, alam natin, tayo sa sarili natin, mag-meditate tayo, pag-isip, araw-araw. Hindi pa kayo ginugutom, spiritually speaking? Nagugutom tayo sa laman eh, di ba? Pag hindi tayo kumain, ang spirito natin, mga kapatid, nagugutom din yan. Kung minsan sa hating gabi nga, gigisingin nga, bakit? Yes, amen. Kasi gusto mag-snack ng espiritu. Midnight snack. Bumangon ka, magbasa ka, kakausapin ka ng Panginoon. Mag-i-reveal sa'yo, panibagong mga bagay, i-reveal sa'yo. Kaya nga mga kapatid, huwag natin, bagamat nagtatakda lang ako anong devotion, tayo mismo sa sarili natin, mag-devotion tayo. Sariling na banal ng espiritu, ililid tayo. Depende sa problema mo. Kaya sabi ko rin, ako nagpapasalamat. Kahit na itong nararamdaman ko, kahit ano mangyari. Sabi ko nga, ang dalangin ko sa Panginoon, Lord, huwag mong pahintulot itong nararamdaman ko na maramdaman ng iba na hindi kaya. Baka tumalikod. Pero sa akin mga kapatid, sabi ng Bible, ang pagsubok natin, maging kapalit man ang buhay mo. Huwag kang bibitaw dahil mas mahalaga yung ating buhay na spiritual kaysa sa physical. Ang physical life natin, mawawala ito. Amen. Ang mahirap yung mawala sa spiritual na buhay mo. Dahil kapahamakan nakakabutin mo ron. Pero itong buhay natin, ang lahat nga ay nagkakasakit eh. Kaya yung binasa kanina, di ba? Lagay mo nga uli ron sa 3:10 na Revelation. Ano sabi dyan? At sabi, sapagkat tinupad mo ang aking mga utos na magtiis. May pagtitiis, mga kapatid. Sa pagsunod sa Panginoon, may pagtitiis. Amen.
Self-sacrifice. Imbis na yung sarili mo, intindihin mo, ano ba ang gusto ng Panginoon? Magsasakripisyo ka para sa Panginoon, hindi para sa iyong sarili. Hello? Amen. Kaya sabi niya, sapagkat tinupad mo ang aking mga oath na pagtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sa lahat ng tao. Lahat tayo susubukin. Ang mga apostol sinubok. Katulad si Stephen, sa pangangaral niya, pinagbabato siya hanggang mamatay. Tumalikod ba? Hindi. Si Pablo nagkasakit. 3 beses niya pinalangin. At sagot ng Panginoon, my grace is sufficient. Sapat ang aking grasya. Kaya sabi ko, Lord, nawa, huwag mo iparamdam sa iba. Nararamdaman ko, baka hindi nila kayanin. Lalo na yung mga bata. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kaya. Yung kaya lang nyo. Ako kaya ko ito, kanya binigay sa akin eh. At sa nararamdaman ko ito, lalo sa gabi, ang daming revelasyon natatanggap ko sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ang isang revelasyon ko, yung maghulog uli ako ng lambat doon sa aming bahay. Maybe by next year, umpisa ko yun. Dahil marami pang aanihin doon sa kanya namin. Amen? Kaya nga sabi, lahat sa buong daigdig, kailangan pinag-iingat tayo. Kaya nga may warning, lahat tayo makakalas niya. Ibig sabihin, pagka hindi ka pinalo ng Panginoon, ibig sabihin, ano sabi niya, lahat ng aking mahal ay pinapalo ko. Yes. Amen. Pag hindi ka pinalo, magtanong ka na, baka hindi ako mahal na pa. Hindi ba si David, hindi ba, nanghihingi ng pagsubok? Amen. Subukin mo ako, Panginoon. Para alam ng Panginoon, ano ba naman ang puso mo? Kasi ikaw mismo hindi mo alam eh. Pero pagka sinubok ka ng Panginoon, malalaman mo kung ano yung pagkukulang mo. Yes. Amen. Lahat yan mga kapatid, i-reveal ng Panginoon. Saan ba tayo nagkulang? Katulad ko, nung nireveal sa akin ng Panginoon yan, alam ng Panginoon kung saan ako kung kanino ako nagkulang. Ayun ang kabutihan ng Panginoon. Nire-reveal niya sa atin. Kaya yun tungkulin ng Banal na Espiritu, i-convict tayo. Turuan tayo, siya ang ating teacher. Kaya pagka tayo nag-meditate mga kapatid, devotion, ang Banal na Espiritu nagtuturo sa atin. Amen. Amen. At kung minsan nga, ginagamit din ng Panginoon yung mga kapatiran natin, yung kilala mo. Amen. At huwag din tayo mahihiyang magtanong mga kapatid. Tulad ng isang kapatid natin, tumawag sa akin kay Mrs. kahapon. Kung saan naman natin po yung verse na yun. Ay, naalala ko agad, binigay ko agad sa kanya. Siguro nagme-meditate. Hindi niyan maalala. Ganon minsan, nakagamit din ng tao. Pero tingnan natin, lalo't hindi natin kilala, mahirap yung mga kapatid. Hindi natin kilala. Kahit pastor siya, kahit may nakakabit sa kanyang pangalan. Eh nga isa false prophet, may nakakabit sa kanyang pangalan eh. Ano nakakabit? Reverend. Kagalang-galang. Pero ano, false prophet pala. Eh ngayon, hindi ko na nakikita, hindi na lumalabas niya. Imasin niya, ang huhula pa siya, ito magaganap sa ganong petsa, sa ganong araw. May nangyari ba? Wala. Sa lahat ng kanyang prophecy, walang nangyari. Yun ang tinatawag ng false prophet. Tinawag tayo basta-basta maniniwala sa hindi natin kilala. At ito sinishare ko sa inyo, tingnan nyo rin, pag-aralan nyo. Kung totoo nga ba yung sinasabi ko. Amen. Amen. Mga kapatid nyo lang pakausap ko, araw-araw, huwag tayong mawala. Maging pangalagaan natin yung ating pagkabilhin. Naintindihan ba natin yung pagkabilhin? Malinis ka. At tandaan po natin, doon sa para mo kanina, may ikakasal. Sino ikakasal? Yung virgin. Ang Panginoon hindi niya pakakasalan ang hindi binhin. Yes. Kailangan niya binhin para siya pakasalan. Amen. Yung 5, hindi naman binhin. Ibig sabihin, hindi na maintain yung kanilang pagka-virginity. Alam niyo pagka tayo binhin.
ang tinuturing na ang church, maging birhen ng iglesia. Pagka birhen ng iglesia, mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Paano ka gagamitin? Katulad ng birhen Maria, ginamit siya ng Panginoon para ipaganak ang Panginoon sa Kristo. Kaya nais ng Panginoon, ang mga bawat churches ay maging matulad sa birhen na puti-puti. Kaya paano magiging birhen? Ang salita ng Diyos. Puno-puno ang ating lampara para nagliliwanag tayo, lalo na sa mga kapaligiran natin, doon sa hindi mananampalataya. Amen. So yun lang po ang nais ko ibahagi. Nawa ay naunawaan na naintindihan natin. Ulitin ko, meron tayong moral laws, yung binigay ng Panginoon kay Moses na dapat natin tumanin. At yung mga tinatawag na religious ritual laws, yung ginagawa ng mga pare, ay hindi na dapat natin tumanin. At pinalaya na tayo doon. Malaya na tayo, kaya nga sabi, the truth will set us free. Kaya, lagi tayong puno ng langis. Amen? Amen. Alam ba natin yung kantang yun? Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, let me burning. Let me burning to the day of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Amen! Hallelujah! Yan natin ang tinatawag sa kanyang mensahe na pinahatid ng Panginoon sa nawa na unawaan natin. Amen!